So once again, good morning. So at ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito, so last week, I don't know if you can still remember sa paksa natin pong tinalakay. So ang pinakapaksa po natin is about family. So subtopic po natin last week is about building a strong family. So nawa po mga kapatid, tayo po ay na-challenge na po. So sa pag-build ng matibay na kumbaga matibay na pamilya, kailangan po ng tamang materyales. Tama po ba? Hello? Katulad lang din po niyan ng isang bahay. Kung gusto po ninyo magpatayo ng matibay na bahay, kailangan po ninyo ng matibay na pundasyon. Amen po ba? Kung gusto po ninyo ng medyo mahuhuna na project, kunin ninyo yung mga diskaya. Ano po? Kung gusto ninyo magkaroon ng ghost project, ano po? So, nakakalungkot na may gayon. Pero tandaan po natin, pag mahina ang materyales o kaya hindi sakto yung materyales, ang tendency niyan ay, ano po? Dilema po yan. Kaya nakakalungkot isipin, yung ating pong, tawag dito, yung ating pong flood control dito. Si Christine nga yung nanira nun, tama po ba? Panahon ni Christine. Ngayon, nung sinukat pala ni Leandro, yung mga ibinaong mga bakal doon ay maigsi. Kaysa sa kailangan dapat. Ano po? Kaya pagdating ng bagyo, hindi po niya na-sustain yung tawag dito, yung kumbaga hindi siya ganun tibay to the point na siya po ay bumigay. So sayang yung pera, sayang yung effort, at the same time, nagresulta ito ng matinding dagok. Amen po ba? So, ganun din sa pamilya. Pag hindi tama yung materyales, okay? Ano yung magiging mangyayari? Magre-result ito ng distraction. Kaya sa atin po, especially sa mga binata at dalaga na nandito, tandaan po natin, siguraduhin natin na mapipili natin yung tamang materyales na magiging katuwang natin sa pagpundar ng matibay na pamilya. Amen po ba? Hello? At saka yung pattern ng pagpili ng materyales, at saka yung proseso ng pagtatayo ng matibay na pundasyon ng pamilya ay nasaan po? Nandun sa salita ng Diyos. Amen? Na kung saan ito yung tinalakay at pinag-aralan natin last Sunday. So, tandaan po natin, ang inaatake po ng kaaway sa panahon natin sa ngayon ay yung basic unit of society. Once na bumigay ang pamilya, tandaan po natin, bibigay ang society. Kaya no wonder ang Pilipinas ay pabagsak ng pabagsak dahil ang pamilya po mga kapatid ay walang programa tawag dito, yung gobyerno para sa ano po ba yun, sa mga mag-asawa. Kaya nga, nakakalungkot man isipin, mas madali ang kumuha ng lisensya sa LTO, although mahirap na, pero mas madali pa rin yun. Mas madali ang kumuha ng marriage license kaysa sa lisensya sa LTO. Magkano na ngayon ang magagastos niyo po pag kumuha kayo ng lisensya sa LTO? Lasa po, ang kinsimin ay, kung dadaan ka sa tamang proseso, baka ang kinsimin po ay shoot o maglalaro doon, kakapos ng kaunti, baka lumabis ng kaunti, o baka sumakto doon. Ano po? Pero pag kumuha ka ng marriage license, saglit lang. Pag nag-fail ka as driver, halimbawa, nag-fail ka na doon sa bilang driver, papatawad ka agad ng 90 days, suspension plus show cause order. Pagkatapos, may mga seminars pang gagawin. Tama po ba? Sa mag-asawa, pag kumuha ka ng marriage license, una, libre yata ng gastos. Pangalawa, ano po? Pangalawa, ang seminar, nasa wala pang 2 oras, tapos na. Sunod, pag nag-fail ka sa pag-perform ng duty mo as husband or as wife or as parents, walang show cause order, walang seminar. Tama po ba? Na binibigay ang gobyerno. Hello? Nakakalungkot mag-isipin, pero ang gobyerno natin nagtatayo ng malalaking bilangguan para sa mga tatay, para sa mga nanay, pero hindi sila naglalaan ng programa para saan? Para sa mga magkasawa.
na may problema sa relasyon. Anyway, sa atin po bilang mga mananampalataya, so meron po tayong tungkulin, na pagtibayin ang ating pong pamilya, na kung saan at ito po ating tungkulin sa harapan ng Panginoon. So this morning, atin pong tatalakayin at pag-usapan ang tungkol po sa making your family a blessing. Making your family a blessing. Dito po mga kapatid, konting background lamang. Si Jehonadab, si Jonadab, kung atin pong titingnan at pag-aralan yung kanya pong history, siya po ay isa sa nakipagtulungan. Nakipagtulungan kay Jeho upang sirain ang templo ni Baal. Tinanong siya ni Jeho, ikaw ba at ako? Dito sa 2 Kings, makikita natin chapter 10, na kung saan tinanong siya ni Jeho, ng hari that time ng Israel, ang iyong bagang puso ay katulad ng sa aking puso. Pagdating sa idol worship, sabi ni Jonadab, ay isa tayo sa layunin niyan. Ayaw ko rin kay Baal, ayaw ko rin nasamba sa Diyos-Diyosan. Sabi ni Jeho, edi tayo magkasama, tayo magtulungan, tayo kapit-pisig, sirain natin ang templo ni Baal. At nung panahon ngayon, katuwang ni Jeho, who is the king of Israel that time, si Jonadab upang nasirain ang temple, yung temple ni Baal. At ngayon, dito natin makikita bakit may ganito pong puso, may ganito pong may ganito pong pagnanais si Jonadab na proteksyonan yung kanyang pamilya. So ano yung kanyang ipinapagawa sa kanyang pamilya dito? Nasabi dito hanggang sa salinlahi. Sabi niya, huwag kayong yung command niya diyan? Sabi niya, huwag kayong uminom ng alak, huwag kayong magtayo ng bahay, huwag kayong magbungkal ng bukirin. Tama po? Ito yung kanyang iniwanan sa kanila. At ang mga bagay na ito po mga kapatid ay naipasa sa bawat henerasyon na umabot at lumagpas ng 200 years na patuloy po nilang ginagawa yung panukalang ibinaba ni Jonadab ng kanilang ninuno. Hanggang sa dumating sa panahon ni Jeremiah na kung saan ginamit sila ng Diyos upang i-rebuke ang tribo ng Judah o yung harian ng Judah nung panahon po ito. Sa tingin po ba ninyo yung atin po kayong pamilya maaaring magamit bilang halimbawa upang i-rebuke ang korupsyon o kaya yung kasamaan sa paligid natin? O baka tayo yung i-review. So ito po mga kapatid, naging blessing. Paanong iningatan ni Jonadab? Yung kanya pong pamilya ang salinlahi hanggang sa 200 years na lumipas. Grabe So ibig sabihin po mga kapatid, meron po pala tayong magagawa. So ngayon, natin pong titingnan at pag-aaralan, ano ba yung mga bagay na pwede natin gawin upang maging blessing ang atin pong pamilya. Kasi kung atin pong titingnan at pag-aaralan, sa panahon po natin sa ngayon, talagang nakakalungkot yun sa nasabi natin, tayo po ay na-influence na masyado ng mga nakakalungkot kasi yung mga Christian pa sometimes yung na-influence ng mga hindi mananampalataya. Masyado nating niyayakap yung kultura, yung sistema ng mundong ito, kahit ito po'y taliwas na minsan sa kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Nakakalungkot mang isipin, pero yung Kristyanismo sa panahon natin ay pahuna ng pahuna. Bakit? Kasi sometimes nagpe-fail yung mga magulang na proteksyonan yung kanilang mga anak. Nabakuran yung kanilang mga anak. So ngayon, tingnan po natin, ano yung gagawin natin upang ating pong pamilya ay maging biyaya. So first na makikita natin dyan, verse number 6 down to verse number 7. A blessed family is built on conviction. A blessed family is built on conviction. Verse number 6 down to verse number 7. Makikita natin dito,
sa verse number 6, sabi nila, we will drink no wine, for Jonadab, the son of Rechab, our father, commanded us. Sabi niya, hindi kami iinom kasi ang nangyari po mga kapatid ito. Inutusan ng Diyos si Jeremiah. Okay? Yung propeta, na kung saan ipatawag ang Rechabites. Okay? Yung mga Rechabita, na kung saan ito yung descendant ni Jonadab. Dinala sila doon sa isang silid sa templo at inalok sila ng wine, ng alak. Ano yung sabi nila? Matindi yung kanilang conviction. Ano yung sabi nila? We will drink no wine. Kasi ito yung sabi, ito yung ano po, ito yung utos sa amin ng aming ninuno na si Jonadab. Ano po? So matinding conviction yung makikita natin dito. So makikita natin mga kapatid, na sa panahon po natin sa ngayon, maraming pamilya, walang conviction. Ang meron lang po tayo, preferences. Alam niyo po yung preferences? Meron lamang po tayong mga ideal family na yun yung ginagaya natin. Pero wala po tayong conviction. Ano po? Conviction saan? Sa salita ng Diyos. Tingnan niyo po yung preferences ng maraming pamilya sa ngayon. Maraming magulang. Gusto mo maging katulad ka ng mga anak ng kapitbahay natin. Lahat sila nakapagtapos. Lahat sila ngayon ay professional na. May mali po doon? Wala. Kaya lang, ang problema, humihinto tayo doon lang. Ang preference natin sa pamilya ay makapagpakain ng mga anak, makapagpatapos ng mga anak, makapagpatrabaho ng mga anak. Yun na yun yung preference natin. Pero walang conviction. Tingnan niyo po yung mga anak ni yung descendant ni Jonadab. Matindi yung kanilang conviction. Ano po? Ano yung conviction nila? Hindi kami iinom. Kasi ito yung kabilin-bilinan sa amin ng aming ninuno. Kahit anong mangyari, hindi namin gagawin yan. Malinaw po ba? Hello? Tingnan niyo po mga kapatid, na kung saan, yung conviction nila, kahit sa kabila ng pressure, nandun sila. Ano po yung pressure dito? Tandaan po natin, sino ba yung nag-alok sa kanila ng wine? Propeta. Sino ang mga propeta nung panahon ito? Ano yung mga propeta nung panahon ito? Ang mga propeta nung panahon ito ay isa sa mga tao talagang kinakatakutan at tinitingala ng maraming tagasunod ng Panginoon. Maliban na lang sa mga hindi, inaaway nila at pinapatay yung mga prophet. So sa kanila po mga kapatid, imagine isang influential na tao ang nag-alok sa inyo. Pero nagsabi sila hindi. Kasi bawal. Mga kapatid, sa atin po ba? Pagdating sa conviction, meron po ba tayong naipapasok conviction sa ating mga anak, sa ating salitlahe? Halimbawa ng conviction mga kapatid, yung pagkatakot sa Diyos. Naturuan mo ba natin ang ating mga anak na magkaroon ng banal na takot sa Diyos? Kaya sinasabi ko po sa inyo mga kapatid, kahit kung ang iyong anak ay takot sa iyo pero hindi takot sa Diyos, maniwala ka sa hindi, pag wala ka, natubusungay yan. Ano po? Nasuloy ang sungay niya. Pero pag ang anak mo naturuan magkaroon ng banal na takot sa Diyos, isang bagay ng mga kapatid ang masisigurado ko sa iyo, na kahit wala ka o mawala ka man sa mundo ito, magkakaroon ka ng anak na matino. So turuan natin sila ng conviction. Sino po dito sa atin ang meron pong ganitong conviction na naituturo sa ating mga anak na magkaroon ng banal na pagkatakot sa Diyos? Hello? Ibig sabihin ng banal na pagkatakot sa Diyos, yung tipong meron siyang mataas na pagkakilala sa Diyos, to the point na hindi niya susuwayin yung mga bagay na ayaw ng Diyos at gagawin niya yung mga bagay na gusto ng Diyos kasi meron siyang takot sa Diyos. Meron pa ba ditong mga magulang na ganun ka-intentional sa kanilang mga anak? Sometimes we are very intentional pagdating sa school, pero pagdating sa ating mga anak, bahala na si Lord. Hello? I'm not saying na mali ang magpaaral na. Ang problema lang minsan mga kapatid, mas nabibigyan natin ng diin ang mga bagay na ito kaysa sa pagkatakot sa Diyos. Kaya tingnan niyo po yung henerasyon natin sa ngayon. Nakakalungkot. Hindi lang ito problema ng CCFBC, problema ito ng maraming churches. Yung mga young people, pag naging professional, nagkakandawala.
Hello? Bakit? Kasi walang magulang na intentional pagdating sa pagtuturo sa kanilang anak na magkaroon ng banal na takot sa Diyos. Kaya ang church na ito, nawa magtulungan po tayo. Tingnan po ninyo ang mga bata sa tabi po ninyo. Minsan nakakalungkot isipin, galing sa church na turingang Christian, pero pasimuno ng tawag dito, kalumuhan sa school. Suki ng guidance, kilalang ng guidance counselor. Ano po? Nakakalungkot yung gayon. Kaya nga, tawag po nito, tayo po'y magtulungan upang itong next generation, yung mga kabataan natin, maturuan natin na magkaroon ng takot sa Diyos. At ma-encourage sila na yung pagkatakot sa Diyos na inaituro natin sa kanila, ay maituro din nila sa sunod na salitahin. Kasi kung walang pagtuturo sa kanila, muli sinasabi na po natin nung nakaraang linggo, kung hindi mo tuturuan ang iyong anak na matakot sa Diyos, ang demonyo ay nandiyan. Handang-handa, open arms, willing and very intentional na turuan yung anak mong magrebelde sa Diyos. Yun lang kasimple po. Amen po ba? Ano pa ang makikita natin dito? Holiness and lifestyle. Magkaroon ng kabanalan sa buhay. Alam niyo ibig sabihin ng kabanalan? Yung pagkatakot na gumawa ng kalukuhan. Sumuway sa kung ano yung sa pagpanuntunan ng Panginoon. Amen? Ako'y natutuwa, yung aking anak, magaling ng magkwenta magaling sa numero. Pero ang tanong, magaling din ba sa bersikulo? Dapat nagsasabay mo yan. Kung ganun tayo ka-intentional sa education sa kanilang edukasyon, kung paano natin silang inihahanda sa kanilang edukasyon, dapat mas lalo natin silang inihahanda pagdating sa spiritual na aspeto na kanilang pamumuhay. Amen ka? Ano? Sino yung may anak dito na binigyan ng kanyang magulang ng cellphone? Ano yung pinakaunang application yung in-install mo sa cellphone na binigay mo sa anak mo? Games. Facebook. Messenger. Tama ka? Sino yung mga magulang dito na nung binigyan niya ng cellphone yung kanyang anak, meron ng ang pinakauna niyang in-install ay mga biblical materials. Pag nanonood yung iyong anak, yung ating mga anak, binibigyan natin ng screen time, ano yung mga ipinapapanood natin? Cocomelon? Nakatakot yung Cocomelon sa ngayon. Dami ng sala na tinuturo ng Cocomelon. Peppa Pig? Anong problema kay Peppa Pig? Tingnan niyo yung mga bata na laging nanonood kay Peppa Pig, mamaya parang si Peppa Pig na rin. Walang galang sa magulang. Masyadong spoiled. Kung ano yung ibig, dapat masunod. Tingnan po ninyo kung paano nanonood niyo si Peppa Pig. Tatantrum. Love for scripture. Meron pa bang mga magulang dito na tinuturuan niyo yung kanyang mga anak na mahalin ang salita ng Diyos? Kaya no wonder minsan yung mga bata nagbuburyo pagdating sa pag-aaral ng salita ng Diyos kasi tayong mga magulang mismo pinapakita natin sa ating mga anak na tayo walang gana pagdating sa salita ng Diyos. Hello? Hello? Gusto nyo magkaroon ng pamilya na nagiging biyaya? Mga kapatid, kailangan natin silang turuan na magkaroon ng conviction. At ano yung mga conviction na ito? Ito nga, pagkatakot sa Diyos, kabanalan sa buhay, pagmamahal sa Kanyang salita. Kung gusto mong magkaroon ng anak na meron mong pagmamahal sa salita ng Diyos, unang dapat magkaroon ng pagmamahal sa salita ng Diyos, tayong mga magulang niya. Ipakita natin sa kanila na tayo po'y may pagmamahal sa salita ng Diyos. Ganun lang kasimple po yun. Pero tuwing nakikita nila tayong inaanto o kaya naiiglip every time na tayo nagdi-devotion, mga kapatid. Ano yung aasahan natin uri ng mga bata?
sa ating pamilya. Mga batang walang amor pagdating sa salita ng Diyos. Yung tipong mas interesado pa silang manood ng mga tawag ito ng ML, manood ng mga walang kwentang bagay sa cellphone, kaysa sa maginig ng mga mensahe ng salita ng Diyos. Saan nila natututunan yan? Saan nila nakikita yan? Sa ating mga magulang. Kung gusto nyo pong magkaroon ng mga anak na meron pong passion, meron pong malalim na desire sa salita ng Diyos, unang makita dapat nila yan sa atin. Sino mo ba dito yung na yung kanyang Bible ay ginaganbok na? Sino dito yung meron pong consistent na pag-aaral ng salita ng Diyos? Sino dito yung tuloy-tuloy na meron pong family altar? Meron? Hello? Ito yung mga pamamaraan upang may pakita natin sa... Tingnan niyo po mga kapatid, yung tahanan walang family altar, tingnan niyo po mga kapatid. Yung tahanan walang family altar, isa lang mangyayari yan. Darating ang panahon, pag ang ating mga anak nagkaroon na ng kanilang mga pamilya, magiging sumpa yan sa kanilang magiging asawa at magiging anak. Bakit? Ano yung dadalhin nila? Ano yung tuturo nila doon? Hello? Nakukuha po? Ikaw-anuan na ang? Andiyan pa ba tayo? Kaya ngayon pa lang magsanay na tayo. Sanayin na natin. Ako po mga kapatid, isa sa desire ko, na ang aking anak ay may handa ko kung paano maging asawa pagdating ng araw. Kasi kung paano akong tatay ngayon, na kung paano ko ipinapakita sa aking anak, kung paano ko maging tatay ngayon, ako naniniwala, time will come, magiging ganoon din sila sa kanilang magiging mga anak, God willing. Kung paano ko ipinapakita sa kanila ngayon, kung paano kumahalin sa kanilang nanay, ganoon din silang magturing ng kanilang magiging asawa pagdating ng araw. Mataas ang tendency na magiging ganoon. Tandaan po natin yung mga bata, nakatingin yan sa kung ano yung kanila, mas natututo sila doon sa kanilang nakikita. Sino yung mga Sino yung mga manugang na nandito? Manugang. Manugang. Sino yung mga manugang na nandito na lumapit na sa kanilang biyanan at nagsabing, salamat sa iyo. Dahil binigyan mo ako ng matinong asawa. Meron ka? Ako ba? Nagkakatingin na. Meron po ba? Na nakapunta na sa kanyang biyanan at nagsabing, mahal kong biyanan, salamat. At dahil sa iyo, ako'y nagkaroon ngayon ng matinong asawa. Asawang may takot sa Diyos, may asawang may mataas na pagmamahal sa salita ng Diyos. Meron ka? Asawang may mataas na paggalang sa kanyang asawa, pagmamahal sa kanyang asawa. Meron na dito? Asawang marunong, kasi tandaan po natin, sino yung umuhubog sa mga yan? Ayan ang mga kapatid, I don't know if you are familiar sa kantang, yung mother song. Yung baby pa lang, ang ganda ng ano niyon. Sabi ko, ako hindi na sintonado sana, ikakantahin ko yung sakali, kung iloob ng Panginoon, ako'y mabigyan ng pagkakataon na maging present pa sa kasal ng Jedi. Gusto ko sana kantahin yun, papalitan ko yun ng pamutak, father song. Ganda no, yung mother song. Yung baby pa lang, hawak-hawak ko yung baby niya, yung prayer niya na ihanda, basta ang ganda niya ng prayer niya. Kaya ako po mga kapatid, tawag ito, mas nakikita ni Jedi, ni Yael na nilalambing ko yung kanilang nanay, kaysa sa nakikita nilang inaaway ko yung nanay nila. Ni minsan hindi nakita ni Jedi na inaaway ko yung nanay nila. Ayaw kong mangyari yun. Nakukuha na ang? Hello? Nakaroon po tayo. Buti wala sa gana. Tanay may nakaganyan, no? Yan. Ano po? Ayun po mga kapatid, alam niyo po
po yung challenge sa akin bilang pastor po ninyo. Na maging modelo ako sa inyo. Na yung pamilya ko ay maging biyaya sa inyo bilang modelo. Ng isang pamilya, lalo-lalo sa mga binata at dalaga na nandito na nagnanais na mag-build ng sarili nilang pamilya. Yun po yung burden ko, yun po yung challenge sa akin. Kaya hanggat maaari, sinisikap ko na sana sa sagana ng biyaya ng Panginoon, ang pamilya ko ay maging biyaya sa inyo. Ano po? Sinasabi ko na po sa inyo, wala na pong pinakamahalagang tao sa buhay ko kundi yung asawa ko. Kaya ako yung nahihiyaman sa Kuya Joel, ako yung humingi na rin ng paumanhin na ako hindi nakapunta sa birthday niya kahapon para mag-preach siya na kasi kailangan ako ng aking asawa. Pero ganun pa man, nandun din naman si Pastor Patrick. Ano po? May taga-sambot. Dami ko ng utang kay Pastor Patrick, ano? Brother Rodrick, dami ko ng utang. Ano? So, next, devotion to Christ. Ito yung mga conviction. Ibig sabihin ng conviction po mga kapatid, ito po yung mga bagay na hindi mo na, dadating yung araw na hindi mo na sila kailangan pagturuan, magiging ganun sila. Gusto po ba natin na magkaroon tayo ng anak na meron pong takot sa Diyos? Anak na nagbibigay ng mataas na pagpapahalaga sa kabanalan, hindi sa kalukuhan? Anak na meron pong pagmamahal sa salita ng Diyos? Anak na meron pong devotion pagdating kay Jesus Christ? Yung devoted siya kay Jesus. Yung wala siyang ibang idol kundi si Jesus. Hello? Gusto ba natin magkaroon ng ganon? Pakita natin sa kanya. Gusto niyo pong magkaroon ng pamilyang nagiging biyaya? Ito yung nangyari. Tingnan niyo po mga kapatid, nung panahon po ito, wala na si Jonadab. Ano po? Wala na yung kanilang ninuno, si Jonadab, wala na. Pero yung kanyang mga salinlahi ay nagpapatuloy. Nagpapatuloy. Sa tingin po ninyo, yung ating mga anak, yung salinlahi mula sa atin, kamusta kaya? Alam niyo po mga kapatid, sa atin pa lang makikita na natin eh. Kasi kung mahinang nila lang tayo, how sure are we magkakaproduce tayo ng nakukuha po natin? Kung tayo po yung mga magulang na malamya pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, kung tayo yung magulang na walang takot sa Diyos, kung tayo po yung mga magulang na walang pagpapahalaga sa kabanalan, kung tayo po yung mga magulang na walang pagmamahal sa Kanyang salita, mga magulang na hindi devoted kay Jesus Christ, isa lang ang masasabi natin, magpuproduce tayo ng mga anak na wala ng garnet. Paano magiging blessing yung mga batang gayon? Amen. Nandiyan ka po ka tayo. Huwag po kayong mag-alala, pare-pareho po tayo dito. Hindi pa ako nagmamalinis dito. Pare-pareho po tayo, nakikipagbuno, nakikipaglaban, nagsusumikap ng bagay na ito. Amen? So, tanong po mga kapatid, ano yung conviction na inyo pong hinuhulma sa inyong mga anak sa ngayon? Alam mo yung mga conviction na pinag-uusapan natin? Ito yung mga principles na ipinapamuhay natin. Halimbawa sa mga conviction, ano yung mga bagay na ginagawa mo kahit wala na yung magulang mo? Na hanggang sa ngayon ginagawa mo pa rin kahit wala na sila? Ha? Ano yung mga kapatid? Yan po yung conviction. Amen? Yung hindi ko pakakainin yung aking mga anak, yung aking pamilya ng pagkain na galing sa nakaw, halimbawa gayon. Conviction yun. Na kahit walang may nakatingin, hindi ka gagawa ng kalukuhan, hindi ka ayaw mong kumita ng pera na galing sa sala para sa pagkain sa mga. Conviction yan. Amen ba? So lalo na sa salita ng Diyos. As Christian parents, meron po tayong ganitong tungkulin. Ano po? So ginagamit lang po natin na halimbawa yung mga Recabites. Ano po? So next na makikita natin dito ay blessed family. First nakita natin ay blessed family is built on conviction.
verses number 6 down to verse number 7. Next na makikita natin dito, a blessed family practices generational obedience. A blessed family practices generational obedience. Tingnan niyo po mga kapatid, 8 to 10, sabi ko dito, sinusunod namin ang lahat ng bilin ng aming ninuno si Jonadab. Kahit kailan ay hindi kami uminom ng alak, maging ang aming mga asawa at mga anak. Hindi kami nagtatayo ng bahay, wala kaming mga ubasan, bukirin o triguhan. Sa mga tulda kami nakatira, sinusunod namin ang lahat ng utos sa amin ni Jonadab. Ano po? Yung sabi dito, generational obedience, sinusunod nila. So tanong, bakit ayaw ni Jonadab na yung kanyang henerasyon ay uminom ng alak? Na yung kanyang henerasyon ay magtayo ng bahay? Yung kanyang henerasyon ay magbungkal ng bukirin? Kasi ganito po mga kapatid, nung panahon po ito, sila po ay napapaligiran ng mga tawag ito, mga Canaanites, mga tribe doon na nagsumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ngayon, yung pag-inom ng alak ay, alam niyo, parang pagkaraniwan sa mga gatherings na katulad sa panahon din natin, siya doon magkaiba lang yung iniinom nila noon. So para magkaroon po sila ng separation, distinction, ng identification at magbukod po sila. At sunod na makikita po natin dito, kaya ayaw nilang mag-establish ng magtayo ng bahay para ano po, makaiwas po sila mula sa influence ng mga hindi mananampalataya, sumasamba sa Diyos-Diyusan na mga karahatig tribu nila. Bakit ayaw nilang magbungkal ng lupa? Kasi gusto nilang magdepende sa Panginoon lang. Kasi minsan, alam niyo po mga kapatid, pag tayo po ay meron ng, tingnan niyo po si Job. Alam niyo, nagpahirap kay Job na umalis doon sa Sodom at Gomorrah, susunugin na ng Diyos. Hirap na hirap umalis si Job. Bakit? Dahil sa kanyang mga napundar doon. At pinaka-point lang, ayaw ni Jonadab na yung kanyang salinlahi, ayaw na po, mahuk sa yaman na ino-offer ng mundong ito at mawala sila sa paglilingkod sa Diyos. Hello, Sam. Ay, sorry. Silot pala na. Thank you for anak ko yung microphone. Silot! Sorry, I stand corrected. Silot, ano? Ayaw umalis! Kasi nahook na siya doon sa, alam niyo po yun? Doon siya nagtayo ng bahay sa Sodom at Gomorrah. Ano? So, although hindi po natin sinasabi na hindi na rin po tayo magano, kasi ito yung nakita ni, iba yung panahon nila sa panahon natin sa ngayon. Pero isang bagay lang po mga kapatid na gustong ipakita dito sa atin, na tayo pong mga magulang, hindi po mali na ihanda natin yung ating mga anak para sa kanilang karir, sa kanilang edukasyon. Hindi mali na tulungan natin silang magtagumpay sa kanilang buhay. Ano po? Wala pong mali doon. Ang mali lang po mga kapatid, kapag tinuruan natin sila na pahalagahan yung mga bagay na ito kaysa sa ano po? Kaysa sa mas mahalagang bagay. Si Jonadab, ito yung niya eh. Kaya yung kanyang henerasyon po mga kapatid talagang sumunod. Ano po? Yung kanyang henerasyon, yung salinlahin niya ay talagang nagsumikap na mamuhay. Sa ano po? Sa kabananan, sa pagkatakot sa Diyos, sa salita ng Diyos. Ano? Kaya nga alam niyo po kung paano pong maging pagpapala sa ating mga anak, paano natin silang maturuan na gawin yung mga bagay nito, maging obedient po mga kapatid. Una, maging model po tayo sa kanila. Kasi kung ano yung nakikita nila, kinukopya nila. Kaya ang problema, maraming magulang, absentee parents. May magulang ka, pero wala. Alam niyo po ba yun? Muli po mga kapatid sa mga magulang na nandito, I'm not saying mali ang maghanap buhay, mali ang magtrabaho, mali ang magnegosyo. Wala pong mali doon. Pero huwag nating kaliligtaan na yung ating mga anak ay, ano po,
lumalaki. Alam niyo po kung meron ng isang bagay na gusto kong tawag ito, gusto kong sulitin sa aking mga anak, yung maglaan ng oras sa kanila. Alam niyo po ba, si Jedi ngayon, pag niyayakap ko, tinaamoy ko, amoy tao na. Hindi na amoy baby na dati. Tingnan mo yung bango. Ngayon ako. Maasim na yung kilikili ni Jedi. Si Yael, ganun din. Unti-unti nang nawawala yung amoy ng baby. Yun yung mga bagay na ayaw nating mamiss. At tandaan po natin, alam niyo, napakarami pong mga bata, nakakaawa. Dahil may, ito nga, sinasabi natin, absentee father, may tatay pero parang walang tatay, may nanay pero parang walang nanay. Kakaawa yung mga bata. Ano po? Muli, hindi ko sinasabing ako po ay, many times in my life, alam ko, absentee father ako sa aking mga anak din. Ito po'y para sa ating lahat. Ano po? Maging model tayo kung paano po sila, kung maging model po tayo ng obedience. Ano pa po yung mga ituturo natin sa kanila? Turuan natin sila kung paano magtama ng kasalanan in loving manner. Pag nagkakasala yung ating mga anak, paano natin sila tinuturuan at paano natin sinasabi sa kanilang mali yung kanilang ginagawa? Alam niyo po mga kapatid, yung discipline, art po yun. Disiplinahin natin sila sa pamamaraan na nararamdaman nilang mahal natin sila, kaya natin sila dinidisiplina. Ang problema, kaya negative yung ating impresyon sa disiplina dahil ako mga kapatid, sa totoo lang, ang lula ko po ay magaling manggarute. Magaling. Yung nakita ko ninyong lola ko na nandito, lulang, lulang mabait. Ako nagulat ako, nandito pa yung nakaipit dito sa aking Bible. Sino kayo naglagay dito? Parang asawa ko. Nandito yung picture ng lula ko ito. Nagulat ako nandito sa aking Bible. Nasaan ba yun? Nawala na. Patay. Ito yung picture ko pa nung high school ako, nung graduation ko. Nawala na. Baka nagmulto. Baka tulog lang ako kanina nung nakita ko. Hindi ko alam kung saan hindi ko tinignan kung saan kung book nilagay. Yain na. So dito po, ang lula ko po magaling mamalo. Kaya na ang problema nung araw, every time na ako po pinapalo ng aking lula, ang nararamdaman ko po yung gigil. Ang nararamdaman ko yung galit. So, ano yung po challenge dito? Kasi yung disiplina, home hilagat ni chastenet. Yan po yung sabi. Dinidisiplina niya tayo kasi mahal niya tayo. Amen po ba? So, dapat yun yung nararamdaman ng ating So, paano natin? Ako minsan nagigilty. Tawag ko nito. Sa bagay na ito, kasi the way na disiplinahin ko si Jedi, minsan, I know na ang nararamdaman ng bata ay galit. Hindi pagmamahal. Nagpe-fail din ako. Nagpe-fail din. So, tayo po ba kamusta? Ano po? So, how to correct sin in a loving manner? Tayo po ba nagpe-pray kasama yung ating mga anak? Tinuturuan po ba natin silang mag-pray? Natutuwa po ba silang mag-pray dahil sa atin o dahil sa Sunday school teacher? Hello? O baka hanggang ngayon hindi pa marunong mag-pray yung ating mga anak kasi hindi natin din naturuan. Ngayon po ba may oras upang mag-pray kasama sila? At mamuhay po tayo ng isang buhay mga kapatid na talagang kagaya-gaya. Paano natin mapapagaya sa kanila kung hindi nila tayo nakakasama at kung hindi nila tayo nakikita? Amen po ba? Hello? Ang tawag po dito modeling. Maging model po tayo. Ano po? Alam niyo po yung container? Yung container? Ang container, nasa solid form siya. Yung tubig na pinapasok po doon ay liquid. At kung ano yung form ng container, ginagaya yun ng tubig. Amen?
So nawa tayo po ay maging kagaya-gaya. Anyway, whether we like it or not, gagayahin tayo ng mga batang nakatingin sa atin. Ang tanong, ano yung ginagaya nila sa atin? Ano po? So napakaganda nitong salinlahi ni Jonadab. Talagang ano po, kaya sila naging blessing kasi naging obedient sila. Ano po? And next na makikita po natin dito, a blessed family becomes a testimony to the world. Verse number 13 down to verse number 19. Ano yung sabi niya? These people obey the command of their father, yet you will not obey me. Ano sabi ng Diyos kay Jeremiah? Sabihin mo sa Judah na kung itong mga taong ito ay sumusunod sa kanilang mga ninuno, bakit kayo hindi nasunod sa akin? Ako'y Diyos na. Naging testimony sila, ano po? Naging blessing sila kasi sila ay ginamit ng Panginoon upang ano po? Upang i-rebuke ang ano, yung kingdom ng Judah, yung kaharian ng Judah. Alam niyo po mga kapatid, ino-honor ng Panginoon ang pamilya na umu-honor sa Kanya. Ibig sabihin, pag sinabi natin ino-honor, kinikilala ng Diyos ang pamilya na sa Kanya ay kumikilala. Ano po? So kaya nga, dapat tinuturuan natin yung ating pamilya na mag-witness or mag-share ng gospel sa ating neighbor, sa ating mga malapit sa atin. Turuan natin yung ating mga anak, ipakita natin sa ating mga anak na meron tayong yung mataas na pagmamalasakit sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kapwa na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Pagdating sa church, maging model tayo ng isang mabuti at huwarang miyembro sa loob ng church. Kaya paano tayo magiging huwarang miyembro kung sa hapag natin, naririnig ng ating mga anak, pinag-uusapan natin, buhay ng kapatid natin sa church. What kind of testimony meron po tayo pag ganun po tayo? Pag may problema ka sa kapatid mo, pag-usapan ninyo, hindi doon sa naririnig ng ating mga anak. And a rebuke to a sinful culture. Turuan natin yung ating mga anak, lalo po mga kapatid, na huwag umayon doon sa makasalanang sistema ng mundong ito. Nakukuha po ba? Maging blessing tayo. Paano po mga kapatid? Una, a blessed family is built on conviction. Ang conviction ito yung kanilang susundin. A blessed family practices generational obedience. At pag nangyari yun, a blessed family becomes a testimony to the world. So ang tanong, kamusta po yung mga pamilya natin? Masasabi ko, ako namangha sa Rechabites na tawag po nito, na tribo. Ano po, mga Rechabita. The Rechabites show us that a family that obeys faithfully can impact generation. Ano po? So ang tanong, ang atin po bang mga anak ay natuturuan natin ng biblical conviction na siyang susundin nila at ipapasa nila sa susunod na mga henerasyon? Sila po ba kaya ay magiging mabuting patutuo sa mga taong nakapaligid sa kanila? Mga kapatid, tandaan mo natin ang sugatan ng isang pamilyang matagumpay ay hindi pamilyang nakaahon mula sa kahirapan. Hindi pamilyang nakakalugod sa harapan ng Panginoon. Kasi maraming pamilya, masasabi natin, yes, nagtagumpay, napagtagumpayan nila yung kahirapan, pero hindi napagtagumpayan ang kasalanan. Amen po ba? Hello? Diyan pa po tayo. Nakalimutan ko, wala na po bang bahaw para ngayon, Ate Lisa? Wala na. Eh di tatapusin na natin ito. Alam ko napasarap. Napasarap mo yun. Baka nga ako may bahaw ko pa. May bahaw na kahapon eh. Kahit tangalin, alis lang. So, amen mo ba mga kapatid? Kaya minsan meron po isang pastor.
ang church na hawak niya, mega church. Hundreds of members. May isang matanda na hindi niya pansinin sa church actually. In-inform na lang siya na meron pong matandang miyembro sa church na parang malapit nang mamatay. So, pumunta siya, bumisita siya doon sa bahay na kung saan nandun yung matandang miyembro na yon. Na pagdating doon, halos hindi niya ma-recognize dahil sa dami ng miyembro sa church. Ano po? Kasi yung miyembro na ito, hindi mayaman, hindi influential, hindi matalino, hindi magaling. Pero nagulat siya. Kasi yung mga nakapaligid doon, mga pastor, mga missionary, mga church worker. Alam niyo po kung bakit? Kasi yung matandang iyon, hindi man siya ganun ka-influential sa labas, pero very influential siya pagdating sa kanyang pamilya. Tandaan po natin, hindi natin kayang magbago ng mundo, pero kaya natin magbago ng henerasyon. Kamusta yung henerasyon na nakasunod sa iyo? Yung henerasyon na nasa loob ng ating tahanan, mga kapatid, nakadepende yan. Kung magiging ano sila, nakadepende yan sa kamay natin ngayon. Amen? Amen po ba? So, kumusta po tayo? Ano yung minomodel natin sa ating mga anak na ginagaya nila? Ano yung conviction na ipapasa natin sa kanila na pwede nilang sundin at gayahin? Ano po? Sa tingin niyo po, pagdating ng araw, sila po ba ay magiging biyaya? O magiging sumpa? Ano ba? So nawa sa sagana ng biyaya ng Panginoon, ang mensahe ng salita ng Diyos ay magkaroon ng puwang sa ating puso at isipan. Maging kasangkapan po nawa natin ito upang magsumikap tayo ng ating pong pamilya ay magiging pagpapala. Ano po? So yun po nawa. At mag-umpisa po yun kanino? Sa atin. Handa natin sila. Ako'y natutuwa na marami tayong mga kabataan dito, maraming juniors, maraming bata. Pero ako'y nababahala din. Kasi pag hindi po tayo gumawa ng hakbang, hindi tayo naging intentional, sayang yung henerasyon na ito. Kung tayo po'y palamya-lamya sa ngayon sa church na ito, sisiguraduhin ko po sa inyo yung mga kabataan iyan na nasa tabi po ninyo, mas lalo po yung lalayo, mas lalo po yung lalamya. Kasi walang magmumodel sa kanila. At pag sila po'y hindi naturuan ng mabuti, instead na magiging biyaya, sila po'y magiging sumpa. So nawa, ang bawat tahanan, ang bawat miyembro ng Christ-Centered Fundamental Baptist Church, masumpungan sa kanilang pong komunidad na isa pong napakalaking pagpapala. Pagpalain tayo ng Panginoon. Dear God, thank you for your word. Tulungan niyo po kami na may isang buhay, anuman Panginoon na nakasulat po dito. Anuman ang mga prinsipyong napapaloob po dito, Panginoon. Nawa ang tribu ng Recabites, Panginoon. Kung paano silang inihanda ng kanila pong ninuno, who is Jonadab, Panginoon. Kami din nawa, Panginoon, ay ma-inspire ng amin, ang sunod na salinlahi, Panginoon, ay amin din pong maihanda na magkaroon po ng conviction na kanilang susundin na magre-resulta ng pagiging pagpapala nila sa mga taong sa kanila ay nakapaligid. Help us, Lord, knowing na wala kaming kakayanan kung hindi sa iyong biyaya. This bless and pray in Jesus' mighty name. Amen.